Hi guys, welcome back to our vlog. Ayan. So ngayon nandito tayo ngayon sa labas ng bahay. At ayan, nakikita nyo naman si Nika. First time natin reviewin si Nika ngayon. So si Nika is 2021 Ninja 1000 SX. Ayan, kung nakikita nyo. So marami-rami na rin tayo na-upgrade dito mula na nakuha natin. Hindi naman to brand new nung nakuha. Unahin natin yung mga safety upgrades nung nakuha natin siya na lagay tayo ng frame sliders. Ito, tapos meron din tayong lever guard. Pagkatapos ayan, para kay Mrs. naglagay tayo ng top box. Tapos ang ating bracket ay care of Jcom. Ayan. Dinayin natin sa Kalamba. Ang ating box ay simple lang, Miura Moto Supply. Ayan, so nakuha natin, akra na talaga yung kinabit na may-ari dito. Tapos nag-upgrade din tayo ng windshield. So mas malaking windshield siya kasi more on touring tayo ngayon, no? Mas less yung impact sa katawan natin pagka may wind drag. Pagkatapos ay ayan, naglagay tayo auxiliary lights para sa gabi. Siyempre yung night ride sa gabi para may liwanag tayo. Ayan, dito yung switch nga, dito nilagay. Tapos syempre sa ngayon medyo normal naman na siguro gumagamit ng cellphone sa pagdadrive. So ito, naglagay tayo ng fork stem, quad lock. Yung fork stem na version nya na may vibration dampener. Tapos ay naglagay na rin tayo ng USB port. So pwede tayo mag-charge dito habang umaandar. At anong nakuha natin tong unit is around 2,000 plus kilometer yung natatakbo niya. So buksan natin. Yan, medyo mainit pa siya kasi kagagaling lang na sa labas. Ayan, so ngayon is nasa 5,000 na siya. So more or less naka 3,000 na tayo, no? At ayan, dito sa mga navigation, ayan, meron tayong pag-move ng mga details. Ayan, so nireset ko yung lean angle kasi para makatotohanan din naman ating kauna. So meron din siyang maraming features. Kung makikita nyo, average consumption natin ni 16.7. Medyo parehas naman siya dun sa mga nasa mga reviews at yung mga official nilabas ng Kawasaki, which is 17 km per liter. Ayan, nag-upgrade na rin pala tayo ng busina. Dalawang ano lang siya, well, medium size, hindi siya kalakihan. So dito makikita nyo yung pang start, idle. Dito naman sa side na to is ayan, yung mga navigation. Nandito yung cruise control, pati yung hazard, busina, yung ating dito signal light. At ito naman yung sa headlight. Pag ginano natin high, tapos isang pindot, balik siya sa low, tapos passing. So patay mga natin, baka malobat. Meron na tayong tank grip pero umaangat to. Palitan natin pag nagkamera uli. Ayan, so yeah, kung nakita nyo naman yung QPEC or yung Quezon Province Fun Ride, medyo gamit na gamit to kasi madulas siya pagka nagbabiyahe na, no? So yan, malaking tulong yung ating tank grips. Meron din akong biniling cushion sa upuan, pero ayan, sa ngayon hindi namin ginagamit kasi medyo maiksi lang naman yung biyahe. Pero pag long ride, ayun, malaking tulong siya kasi hindi siya masakit sa puwet unang-una. Tapos kahit yun nga, 15 hours kami nag-drive. Actually wala ako naramdaman. Mrs., ikaw ba meron? Wala. Malaking tulong siya. Yan, malaking tulong. So meron kami dito, isa, dalawa binili ko. So una, hindi siya madulas. Pangalawa, cushion, malambot siya. Ang downside lang natin doon is ayun nga, since may cushion siya, medyo tumaas ng konti.
Ang bigat nito is around 230 to 40 kilos. So medyo mabigat din talaga siya. Natumba na rin siya sa akin. Nabuhat ko naman. Ayun, isang reason na rin kaya nireset ko yung lean angle. Kasi ayan, katutumba niya lang. Lumalabas kasi 80 degrees dun sa hindi makatatawa. Daig pa natin si Mark Marquez. Ayan. So sana sabi ko nga yung pelta natin tong windshield. Meron siyang tatlong level. Is press nyo lang to, no? 1, level 3, level 2, and level 1. Yung level 1 yung pinaka sporty mode nya. Tapos ito yung level 2. Ayan yung level 3. So mas less yung wind drag pagka level 3. And the level 1 naman, yan, pang sports mode siguro. Pagka medyo nakayuko tayo, no? So ayan, balik ko lang sa level 2. Ayan. So, ayun. Sound check tayo. Ayan. So, ang pag-on dito lang. On natin. So, marinig nyo. Sana may katarungan. Masakit sa tenga. Tambucho na Acra, naka full system siya. At yun, di ko nabanggit, meron na rin radiator guard na nakakabit dito nung pinili natin. So yung busina na upgrade ko is yung ganun lang ang tunog. Hindi siya masyadong bulahaw, no? Pero kailangan malakas din kasi sa kali minsan yung mga pasaway na tumatawid, kung di mo bubusinahan ng malakas hindi natin yun. So ayan, tingnan natin. Yan. So, tignan naman natin ang seat height, no? So, ako ay 5'7" at may malaking tiyan. Ang seat height nito is around 830 something, if I'm not mistaken, no? So, ayan. Pagsakay ko, ayan. Makikita nyo, medyo flat-footed naman. Ayan, no? Parehas. Medyo may kalakihan lang yung pagkakabuka ng legs, no? Pero confident naman tayo dito, confident na flat foot. Well, medyo nakatingkayad konti kasi palusong tayo, no? So makikita nyo ayan yung seat height, 5'7" plus ako na may malaking camera, no? Nasampayin na natin dyan sa tangke. Sakto lang naman ang legs natin. Yung sitting position niya is napaka-ergonomics, no? Kasi hindi siya masyadong lean forward. So kung makikita nyo yung body position ko is medyo nakatayo, which is maganda pang touring. Para kanino ba itong Ninja 1000 SX? Well, para sa akin, tingin ko swak naman kasi mga ginagawa namin ni Mrs. is more on touring. And ayun, touring bike siya, sports touring. So pag gusto mong bumakbak, pwede. Pag gusto mong chill-chill lang, pwede. And kaya kung nakita nyo yung QPEC, highly capable siya sa mga off-road kasi yung gulong niya is Bridgestone S22. Ayan. So hindi siya ganun kakapit pero capable siya sa off-road. So ayun, siguro next upgrade na lang siguro is yung gulong. So ayan, test ride natin ma. Ayan, test ride natin. Okay. So, test ride natin. So, adjustable din yung preload niya doon sa likod, no? Ngayon nakasetting kami sa pinaka hard. Kasi nung nag-QP kami, tumatalbog kami pag sobrang lambot. Lumilipad kami. Okay, so ayan, makikita nyo naman may mga mode dyan. So, naka-road tayo ngayon, makikita nyo. Pwede natin gawing rain. No, yun yung pinaka safe rain at normal is road at ang pinaka aggressive natin is sports. So ito nga pala, pwede siyang kumonek sa phone. Balik ko lang sa road mode, no? Pwede siyang kumonek sa phone, pwede niya ma-record yung mga travel mo, kung saan nagpunta, end point, yung start point, etc. So may capability siyang ganon.
Pero nung ginamit ko kasi nung nawala ng signal, siguro nawala ng GPS, nag-blank ko yung data. Wala rin ako nakuha. Ayan, so let's ride na ako. Ayan. Let's go. Ikot lang tayo dito, no? So kompleto na rin to sa electronics. Kung maghahanap kayo, ayun nga, sabi ko may quick shifter siya, tapos meron siyang traction control, tapos meron din siyang cornering management. Ayan, so halos binigay na lahat, no? Napaka all in one at sulit na motor to. Although yun nga, ang downside niya is may kabigatan siya, guys. So medyo mahirap siya, lalo pagka yung parking mo may incline or decline, mahirap siya. Pero pag katulad nito, maandar, magaan naman siya. Hindi naman siya ganun ka-aggressive, lalo yung tunog ng tabusin natin. Kaya medyo tumataas ang RPM, doon na siya lumalakas. Siyempre inline 4 na nga pala to, guys. Pero ayan guys, inline 4 siya. Ayan. Lagi po kayong sisigawan na, ha? Ano yun, ma? Bomba. Bomba. Ayan, bomba ng bomba ang sigaw. Kasi well, pambomba naman talaga tayo. Ayan, kung papala kayo, eto nga palang model na to is 2021 pa, no? Pero nakuha natin this year lang. Almost 3 years na sa may-ari to. At yun, kinuha natin syempre second hand para kompleto na rin. Kahit pa paano, no, mas mababa sa SRP. Kung mapapansin nyo, napakasarap yung dalhin. So, hindi siya mabigat pagka umaandar na, pero yun nga, mabigat siya pag nakatigil. Kasi 230-40 kilos to. Ano pa nga ba masasabi natin dito? Ayan. So kung touring ang gusto nyo, ayan, sports touring, medyo, let's say, gusto nyo aggressive, pwede. Medyo gusto nyo chill lang, pwede lalo. At capable. Pwede sa off-road, na testing na natin, no, sa off-road using yung stock tire. Pwede sa highway, syempre road tire yung stock tire nya. At walang problema. So kulang na lang talaga is ikaw at ang skill set para patakbuhin ang motor na ito. Si Mrs. naman, ano bang masasabi mo, Mrs. Bilang isang OBR? Matagal-tagal ka na rin umakas, di ba? Ano Compared masasabi dun mo sa Z650, medyo mas aggressive to para sa akin. Kasi yung pag bumibilis, medyo nung una nadadala talaga ako eh. Yan, requestan ko talaga siya ng box. Kasi pag long ride, ang hirap kumapit, yung steady na nakakapit. Kasi feeling ko malalaglag ako. Pero eventually, medyo nasanay na rin ako eh. Yun. Tapos medyo mas malapad yung upuan niya. Kaso pag long ride nga, masakit pa rin talaga siya sa puwet. Kaya yung cushion na binili, nakatulong talaga yun. Tapos ano pa ba? Ayun lang, minsan kasi dun sa C650, yung tambucha na medyo tahimik, ito medyo malakas. So minsan sa intercom, nahirapan lang akong marinig yung usapan. Yun lang naman. Pero yung position niya, halos same dun sa dun sa dati nating motor. Kasi yung pinaka sitting position niya is medyo straight. So hindi siya straight katulad ng adventure, pero kumpara sa sports, pero parang compared sa kung ikaw kumpara to, mas mataas yung seat height ng passenger compared sa Z650 dati na parang mas mababa yung upuan ng doon yung pasahero. Yun lang. Itong motor na to is syempre 1000cc at nasa 140 ang horsepower nito. Sobra siya para sa karsada. Kukulangin kayo ng karsada sa lakas ng horsepower nito. At yun, lahat ng gear may sikad.
From first gear hanggang 6th gear. Well, di pa ka nakapag 6th gear, no? Kasi sobrang bilis na. Pero lahat ng gears niya, from first gear, second gear, third gear, fourth gear, and rare cases nakapag 5th gear tayo. Lahat may sikat, hindi ka mabibitin, pwede ka umovertake sa truck, pwede ka umovertake sa napakadaming truck. At yung braking niya, yun, meron ding mga computer si Kawasaki dito na mag-a-assist para doon, tulad ng ABS. So confident ka talaga na i-drive itong motorsiklo na to, no? So ayun, at hanggang dito na lamang mga Kalurks Moto. At sana naging informative ang vlog na to. And again, ano nga ba sasabihin natin? Ready? See you on our next vlog. Bye bye.